Tayo po'y dadako na sa ating mensahe. Ito po ang excitement ng bawat isa po sa atin. Every day, every morning. Ito ang Believer's Breakfast with BFDB at ang ating pong pag-aaralan ng salita ng Panginoon ay tunay na nakakaabot po sa marami. So kaya sa lahat po ng naka-tune in na, shout out po sa inyong lahat. Sa mga nagse-celebrate ng anniversary, happy anniversary po. Maging sa church anniversary, wedding anniversary, at anumang okasyon meron po kayo ngayon. Binabati po kayo ng inyo pong lingkod. Alright? So, thank you so much. Buksan na po natin ating mga Bible sa Joshua chapter 14. Joshua chapter 14, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 6. Joshua chapter 14, beginning verse number 6. Then the children of Judah came unto Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said unto him, Thou knowest the thing that the Lord said unto Moses, the man of God, concerning me and thee in Kadesh Barnea. 40 years old was I when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought him word again, as it was in mine heart. Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. And Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast fully followed the Lord my God. And now, behold, the Lord hath kept me alive, and said, These 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day 85 years old. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. As my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out and to come in. Now therefore give me this mountain, whereof the Lord spake in that day. For thou heardest in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fenced. If so be that the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. And Joshua blessed him, and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. And the name of Hebron before was Kirhat Harba, which Arba was a great man among the Anakims, and the land had rest from war. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, nais po naming bigyang pansin ang buhay po ni Caleb, particular dito po sa aming teksto, ang hamon na amin po pwedeng makuha mula po sa kanyang buhay at mula sa kanyang patutuo. We praise you, Heavenly Father, for the opportunity once again na meron po kami to learn from your word. I pray that you will empower me as your servant. May I share your word with clarity, Heavenly Father. Guide me, Lord, and bless me, Lord. Bless even your people as we listen to your message this morning. Ang amin po mga kapatiran na nasa iba't ibang bansa, pagpalain mo rin po sila, aming Panginoon. Muli po, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang amin pong pagsasalo-salo ng iyong banal na salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong magiging mensahe ay ang patungkol po kay Caleb. Marami na pong mensahe ang naibigay ko po patungkol po sa kanya. The spirit of Caleb, Caleb's caliber, talagang makikita po natin na sa Biblia, hindi po biro
ang hamon sa buhay ni Caleb. The challenge from the life of Caleb. Yan po ang ating bibigyang pansin, or the challenging life of Caleb. So, si Caleb po ay isa sa naatasan o napili to spy out the land. Yan po ang record sa Numbers chapter 14. Isa po siya sa pinili upang tiktikan po nila ang lupang pangako, ang Kanaan. At nangyari po, mga kapatid, na sa storya, yung 10 kasama po nila ay very negative. Ang dinala po sa bayan ay evil report. At ito pong si Caleb at si Joshua ang bukod tangi na napakaganda po ng kanilang naging report concerning the land. Ito po ang isa sa masasabi nating highlight sa buhay po ni Caleb sa Bible. Nung sila po ay utusan, atasan at piliin upang tiktikan po ang lupang pangako, si Caleb po ang ayon po sa record ay positibo ang kanyang naging report. So, sa ating pong magiging simpleng pagtalakay, gusto ko pong ating mabigyang pansin ang hamon sa buhay po ni Caleb. Okay? The challenge from the life of Caleb, the challenging life of Caleb. Yan po ang ating mensahe ngayon. Ilang bagay po ang gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, sa ating pong magiging pagtalakay. Una po, how he faced the giants. Okay, Caleb faced the giants. Ang report ng pong 12 spies, kung tutusin, particularly yung 10, talagang sinasabi po nila na mga higante ang nanduroon sa lugar po na kanilang tiniktikan. Sabi po nila, mga higante ang mga tao doon. Ito po, mga kapatid, ay ating pong mabibigyang pansin na si Caleb ay buong tapang na nagsalita. Kumbaga, halos ang lahat po negatibo ang sinabi, pero mga kapatid, ito pong si Caleb, ang makikita po natin ay yung kanyang courage, yung kanya pong masasabi nating tapang, boldness, para po magsalita. Alam niyo po ba, ang sabi nga po niya sa Numbers chapter 13, let us go up at once. Diba? Yung pong idea na sa kabila po ng kung tutuusin, please bear in mind na yung pong 10 na nagbigay ng evil report, totoo naman po yung kanilang sinabi patungkol doon sa kung ano yung nakita nila doon po sa land. So, it is just that nag-focus po sila doon sa negatibo. Kumbaga, dahil po doon sa kanilang nakita, ang kanila pong naging kaisipan ay huwag tumuloy. And sad to say, nagtry pa po sila na i-discourage ang kabuuan po ng bayan sa pamagitan po ng pagsasabi po nila at pag-highlight po nila ng mga negatibong bagay. Katulad nga po nung kanilang pagsasabi ng mga higanti sila roon para tayong mga tipaklong lang sa kanila. So, I mean, yung ganito pong klase ng ating pong pagsasalita ay magdadala sa ating mga kasamahan sa hina ng loob at takot. Ikaw ba naman, ganun ang mapakinggan mo? Kaya nga, alam niyo po, ang isang Kristiyano po talaga hindi dapat nagiging ugali at gawi na nag-highlight ng mga negative. Kasi for sure, makaka-apekto po. So, mga kapatid, again, sa kabila po ng kanilang nakakatakot, naka-report, sa kanilang negative report, sa nakakahinang loob na kanila pong sinentruhan. Pero itong si Caleb, ang makikita po natin yung kanyang courage and boldness, mga kapatid. Okay? Sa story, Caleb faced the giants. So sa ating pong buhay, mga kapatid, tatandaan nyo po na sa kalooban ng Panginoon, pansinin po natin ito ang Kanaan o yung Promised Land, definite po na kalooban ng Diyos sa kanila yan. Kaya, kumbaga, para sa atin pong magiging espiritual na benepisyo,
it is good to learn and understand that we can picture yan pong Kanaan o yung promised land na talagang direksyon ng Panginoon para sa atin. Kumbaga, dinisenyo ng Diyos para sa atin. Pero syempre po, mga kapatid, sa realidad ng buhay, talagang sa ating pong pagbibigay pansin sa tinatawag nating pagpapala ng Panginoon, minsan may mga challenges po. Okay? So dito sa ating pong mensahe, gusto ko pong makita nyo na ito pong si Caleb na kasama sa 12, for sure, nakita rin po niya yung nakita po ng 10. It is just that, hindi po niya ini-highlight po yan. So, posible po na alam niya na makakaapekto kapag ka ito ang sinentruhan po niya, mga kapatid. Kaya po, ang ginawa po nitong si Caleb, mas nag-dwell po siya doon sa positibo. In fact, kapag ka po binigyan natin ng tinatawag na atensyon, yung kanya pong report at yung kanyang pamamaraan ng pakikipag-usap sa mga tao, ang sabi po niya, kasi sabi po nung mga negative, para tayong mga tipaklong lang sa kanila. Ito naman po si Caleb, para lang silang tinapay sa atin. Okay? That kind of spirit, mga kapatid. Yung ganyang klase ng spirito, napakahalaga. Kahit sa mga churches, mga kapatid. Tatandaan nyo po na kapag lagi nyo nakakausap ay ang kapatiran na wala nang sinabi, wala na pong topic, kundi yung makakasira, yung makakahina ng loob, yung lagi na lang pong hindi magandang napapansin. Mga kapatid, maniwala po kayo na hindi po magiging maganda ang epekto nito sa atin. Okay? Sapagkat realidad po yan, mga kapatid. Nandito tayo sa imperfect world. So meron tayong makikita ng mga negatibo. Pero going back sa ating pong context, yung pong promised land, yan po very definite na dinisenyo ng Diyos yan para sa kanila. It means to say, blessing po ang lupa na yan. Kaya nga ang sabi ko po, ang promised land, inilalarawan ko na place of beauty, bounty, and blessing. Ngayon, meron nga lang pong challenge. At yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na very challenging ang buhay po ni Caleb because Caleb faced the giants. Diba? So, hindi po siya natakot. In fact, ang courage niya ipinakita when he tried to encourage, kahit po sila, let us go up at once. Balikan pa po natin. Sabi niya, minsan pa nating balikan. Palagay ko po, yung 10, kahit anong gawin natin, hindi na talaga babalik. Bakit? Sapagkat naapektuhan na po sila nung kanila pong nabigyan ng focus sa kanila pong pagtitiktik doon sa land. Mga kapatid, mga minamahal, tatandaan niyo po ito, na kung ang pag-uusapan buhay natin bilang Kristiyano, tumingin po tayo sa positibong aspeto ng ating pong masasabi nating lakbay. Because along the way, that is very possible to happen. Sabi ko nga, may mga rough roads or sa mismong kalooban ng Diyos sa buhay mo, meron kang haharapin talaga. Okay? Listen very carefully. Ang promised land, definite will ng Panginoon para sa kanila. Ibig sabihin po, kalooban talaga ng Panginoon yan. Pero ipinapakita po na sa kalooban ng Diyos, may mga challenges, mga kapatid. Totoo po yung sinabi nung 10 spies. Kaya lang yung paraan nila ng pagsasabi na sila mismo takot, na sila mismo negatibo, ano po ang i-expect natin na magiging reaksyon ng mga tao? Ano po ang ina-expect natin na magiging response ng mga tao? At ano po ang aasahan nating magiging resulta nito? So please bear in mind na yung sinabi po ng 10 is also true, are also true. Lahat po nung sinabi nila. Okay? Pero mga kapatid, isang bagay po ang gusto kong matutunan natin. Na sa kalooban ng Diyos, pwede talaga na may makaharap tayong mga hamon. Katulad nga po ng mga higante na sinasabi po nila. Pero dapat ang tutok
tayo doon sa kaisipan, kalooban ng Diyos ito. Ang Diyos ang kasama natin dito. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya itong si Caleb, mga kapatid, masasabi ko po, ibang klase po yung taglay niyang spirit. Yung kanya pong tapang na harapin po ang giants, mga kapatid. At alam niyo yung tinatawag nating tapang na ito yung tapang na hindi nakasandal sa marami. 'Di ba? Ito po yung courage even to stand alone. Na kahit siya lang o dito po sa story, si Joshua lang ang kasama niya, yung majority po negatibo, nakaka-bless po kapag ganyan po ang mga Kristiyano. May mga project po tayo minsan sa church. Ito po parang aplikasyon lang. 'Di ba? May mga project tayo madalas sa church. At doon sa project natin sa church, minsan kapag po hinahamon tayo, ang marami po ang nakikita yung negatibo. Bagsak ang economy natin ngayon, alam nyo namang mahirap ang buhay, alam nyo naman na talagang may mga pinagdadaanan tayo. Kapatid, pagka doon ka sumentro, hindi mo magaganap ang kalooban ng Panginoon. Ang kailangan natin, mga Kristiyano, na parang si Caleb, na ang espiritu po ay talagang buong tapang nahaharapin kahit higante o anumang mga negatibong bagay. Mga kapatid, masasabi po natin na ito pong si Caleb, he faced the giants. Yung kanya pong courage to speak, yung kanyang courage to stand alone, mga kapatid. Yung kanyang courage na pinakita ng single-mindedness po niya. Talagang wala siyang other option but to claim and to conquer the land. Why? Because it is very clear to Caleb that that land is the land prepared by God for them. So kaya tayo po, mga kapatid, in claiming the Lord's blessing, may mga pagkakataon po nahaharap tayo sa mga higante, mga kapatid. Meron pong mga pagkakataon na hindi biro ang mga challenges na dadaanan po natin. Pero mga kapatid, ang ating pong magandang maging espiritu ay ang katulad ni Caleb na in spite of the fact na katulad ng sinabi ko po sa inyo, gaya ng binansin ko po at sinabi ko po sa inyo, na yung pong mga masasabi po nating kasamahan po nila, yung 10, sila po ay hindi naman nagsisinungaling. Totoo naman yung mga nakita po nila. It is just that nadaig sila, nahinaan sila ng loob, natakot sila, at doon po kakaiba. Ito pong si Caleb. Mga kapatid, Caleb faced the giants. Ikalawa po na makikita natin, Caleb followed God. Caleb followed God. Diba? So makikita nyo na sabi po niya, huwag kayong matakot, huwag tayong matakot, huwag natin silang katakutan. Yan po yung words na magandang mapakinggan po. Na kapag may pinagdadaanan tayo, huwag kang padala sa dinadaanan mo. Kapag meron pong mga higante sa ating pong buhay na kinakaharap tayo, huwag kang matakot sa mga problema na yan. Huwag kang matakot sa mga hamon na yan. Huwag kang matakot sa mga bagay na yan. Yan po yung magandang marinig po sa atin, mga kapatid. Yung spirit na yon. Mga kapatid, Caleb faced the giants and Caleb followed God. Siguro magandang makita natin kung paano pong itong si Caleb. In fact, kung inyo pong na-observe sa pagbasa ko po ng ating teksto, how many times na ito po ay binigyan ng emphasis. Ito po ay binigyang diin dito po sa Joshua chapter 14. Tingnan nyo, sabi ng verse number 8, "Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt." So kinukwento niya, di ba? So sinasabi po niya na yung mga nakasama niya, so referring to the 10 negative spies, ano po? Yung pong nakasama niya, sila ang naging dahilan kung bakit talaga na hinaan ng loob yung mga kasama. Pero anong kanyang binanggit? "But I wholly followed the Lord." Amen? "But I wholly followed the Lord my God." Verse number 9, "And Moses sware on that day, saying, Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast fully or wholly followed the Lord my God." So mga kapatid, ito po ang sinasabi ko po sa inyo, na napakahalaga
na matiyak po natin na sa ating pong buhay, ang sinusunod natin ay ang Panginoon. Verse number 14. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite unto this day, because that he wholly followed the Lord God of Israel. So, mga kapatid, kamusta po tayo sa usapang pagganap ng kalooban ng Panginoon? Kamusta po tayo kung tayo po'y nalalagay, sa mga pagkakataong tayo po'y nalalagay na may hamon na haharapin po natin sa buhay po natin? So, sa ating pong pinag-aaralan, ang konteksto po, yung promised land, wala na pong duda na yung promised land, ito po ay land na kung saan para sa kanila, na nilalarawan po na pagpapala ng Panginoon para sa kanyang bayan, kalooban ng Panginoon para sa kanyang bayan, pero maliwanag na ang lahat po, majority of them, natigilan, pero si Caleb, tuluyan at lubusan na sumunod sa Panginoon. So, yun po yung pinakasusi, mga kapatid. Caleb wholly followed God. So, he faced the giants. He followed God. At napakatibay ng kanyang pagsunod. Imagine po, mga kapatid, yung pong sabi niya, even after 40 years, 'di ba? Yung kanyang pananampalataya, hindi nag-fade, mga kapatid. Sabi ko, siguro, pag inaral natin, dapat ang mga Kristiyano maging particular, na dapat habang tumatagal ka, lumalago ka. Habang tumatagal ka, tumitibay ka. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po. Isipin niyo pong mabuti ito. Isipin niyo po kung ilang taon na kayong Kristiyano. And then try to evaluate. Try to somehow recall in your mind. 'Di ba? Isipin niyo po, gaano na karami ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Gaano na po karami ang mga pinatunayan ng Diyos sa ating buhay? Usapang Kristiyano, usapang church, usapang ministeryo. Mga kapatid, kung gaano na po ang tagal ng buhay natin bilang Kristiyano, kung gaano na po katagal ang buhay natin sa church na kinabibilangan natin, I am very sure na kung naging dilat lang ang mata po natin at magiging positibo lang po tayo, na katulad ni Caleb, I believe you will all agree with me na napakarami na pong pinatunayan ng Panginoon. Amen po ba? Diba? Marami na pong pinatunayan ng Diyos sa buhay natin bilang mga Kristiyano. So mga kapatid, alam niyo po ba ang dapat epekto nito? Kasi it is very sad to see na sa panahon po natin ngayon, may mga mananampalataya na sobrang masasabi nating tagal na sa kanilang buhay pananampalataya, pero parang pabulusok. Hindi po ba dapat habang tumatagal po tayo sa maraming taon po ng ating pagkakristyano, sa maraming taon po ng ating paglalakbay, nakasama po natin ang Panginoon, hindi po ba mga kapatid, dapat naging mulat na po tayo, meaning naging aware na po tayo to the many things that the Lord has already proven. 'Di ba? Sa buhay po natin. So many things na pinatunayan na po ng Panginoon sa buhay natin. Alam ko nakaranas na rin po kayo nung kalagayang parang meron po kayong naging sitwasyon na ang hirap-hirap pero nakasurvive kayo. Okay? Na-overcome po natin. Laban na mabigat pero na-conquer at na-overcome po natin. Yung mga situations na ang akala natin very difficult na o talagang mahirap pero nakatawid po tayo. Ang gusto ko pong i-point out, mga kapatid, for so long a time sa buhay natin bilang Kristiyano, I believe kung naging dilat lang po tayo at naging particular lang po tayo, marami na pong pinatunayan ang Panginoon. Ang akin pong nais bigyan ng emphasis ngayon, ano dapat ang dulot nito? Ano dapat ang epekto nito? Kung tayo po ay nahandoon, nakasentro, doon sa kung gaano po katindi ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi ba dapat habang tumatagal tayo, lumalakas tayo, tumitibay tayo? Kaya hindi nga po magandang sinyales na ang Kristiyano o yung nagsasabing Kristiyano
Matagal na siya, pero andali pang matisod, andaling maapektuhan, andali pong magtampo. Hindi po ba mga kapatid, para bang napakaalangan? Kasi kung tayo po sa buhay paglalakbay natin, napatunayan natin ang Panginoon, hindi ba dapat po ang dulot nito sa atin lakas? Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin, ito pong si Caleb. Kung papaano po na buong puso, talagang lubos na sinunod po niya ang Diyos sa kanyang buhay. Even after 40 years, sinasabi ko po sa inyo, even after 40 years, yung kanyang pananampalataya hindi po kumupas. So ang tinutukoy ko po doon sa naging kasaysayan po niya. Kasi nga po, spiritual po ang focus po nitong si Caleb. Ang ibig sabihin, kalooban ng Diyos, ang kanyang sinesentruhan. Ang buhay po niya nakasandal sa pangako po ng Diyos, hindi doon sa mga pressure na nararanasan. Diba? Pagka tayo nakasentro po sa pressure, ano po ang epekto nito sa atin? Ano po ang magiging epekto? Kapag wala ka nang ginawa sa buhay mo kundi sentruhan, problema na lang lagi na lang ganito ang problema, hindi ko alam kung makababangon pa ako, makakayanan ko kaya ito. Actually, mga tanong na yun, hindi na po kasi meron ng promise may assurance na po mga kapatid. Meron po tayong mga pangako ng Diyos, and that is the reason why we need to enjoy God sa kanyang mga pangako sa bawat isa po sa atin. So ito ang isang bagay na nakita ko po na napakahalaga. Bakit ako at ikaw ay makakasunod sa Diyos? Kung ikaw ay mas nakasentro doon sa promises of God, hindi sa pressure sa buhay. So sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? So, nahandyan po yung kanyang pangako sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. And in fact, makikita nyo naman na sa lakbay po nila sa kanila pong paglalakbay, maliwanag po, mula pa lang po sa kung paano sila nakalabas doon sa Egypt, dapat po mga kapatid, yun po ay nagpapamulat na sa kanila na talagang hindi karaniwan, ibang klase talaga ang Diyos. Sapagkat kung paano mailabas sa Egypt, kung paano sila mailabas sa Egypt, parang sa atin, kung paano iniligtas tayo ng Panginoon, kung paano pinalaya tayo ng Panginoon. Pero ganun talaga along the way sa ating pong journey or sa mismong kalooban ng Diyos sa buhay natin, ang disenyo po may mga challenges at ang pinaka dapat maging bunga nito sa atin, tibay, tatag. Kaya nga importante po na tayo'y nakasentro doon sa mga promises of God at hindi po doon sa mga pressures na nararanasan natin ngayon. Okay? Real talk. Kapag po ang isang taong kausap mo ay laging nagmamagnify ng mga problema sa buhay, ano po ang posible na kahihinatnan po niyan? Ano ang magiging posibleng resulta nito? So kunin na po natin dito sa ating pinag-aaralan yung mga nagsentro at nagmagnify ng mga negative, ano po ang naging consequence? Sumuway, hindi sumunod, napadala doon sa 10 spies, nagpa-apekto po sa mga negatibo. Ano nangyari? Hindi nakasunod. Di po ba? At dahil hindi po sumunod, alangan naman pagpalain. Pero yung generation po ni Caleb, yung generation po nila ni Joshua, palibasa, positibo po ang narinig. Kasi kahit sa ministry po mga kapatid, members, makinig kayo. Pagka po sa buhay nyo sa church, ang lagi nyo pong kausap, yung pong laging negatibo ang sinasabi. Diba? Tatandaan nyo po, hindi na nakapagtataka na hindi kayo susuporta, hindi kayo susunod. Kasi nasentro ka na po doon sa negatibo That is exactly the effect of the 10 spies sa kabuuan po ng Israelites.
majority of them, because of the evil report, because of the negative report, ano po nangyari? Mga kapatid, mga minamahal, isipin niyo po na doon po sa kanilang kalagayan sa Egypt, kung tutuusin, alam po nila, walang makapagsisinungaling sa kanila. Kung magpapakatotoo po sila, hindi masaya ang buhay sa Egypt. Inaalipin sila roon. Minamaltrato po sila roon. Iyon ang totoo niyan, mga kapatid. Kaya, mga Kristiyano, wala ka nang para balikan sa usapang buhay unbeliever. Diba? You should praise the Lord. You should thank the Lord because of what He did in your life. Niligtas niya tayo, pinalaya niya tayo. Pero tatandaan niyo po ito, kahit Kristiyano na tayo, kung magdudwell po tayo sa mga negatibo, katulad po ng ating pong pinag-aaralan, yung pong naapektuhan ng 10 spies, hindi po sumunod, pero si Caleb, mga kapatid, ang sabi, he fully followed the Lord. So, Caleb followed God. Talagang firmly. He followed God firmly, mga kapatid. Very firm ang naging pagsunod po niya. So, yun po ang napakahalaga. Yung matapat na pagsunod sa Panginoon, yung talagang nakafocus na pagsunod sa Panginoon. Huwag tayong magha-highlight ng mga nakaka-apekto. Ulitin ko, balikan ko po. Sa kasaysayan po ng mga churches, yung madalas mag-usap ng negatibo, tumatagal ba? Nakakatulong ba? Nakabubuti ba? Diba? Hindi lang naman po nakapagpapahina ng loob, nakakasira pa. At yun po, pagka in-evaluate natin, kalooban ba ng Diyos yan? Na Kristiyano ka, tapos wala ka ng sinentrohan, kundi ang mga negatibong bagay? Para bang ina-accuse mo ang Diyos na parang mali siya? Mga kapatid, sabi ko nga, tuwing may nangyayari sa Israelites, sinisisi po si Moises Diba? Kasi hindi nila directly masisi ang Panginoon. Pero isipin nyo po, mga kapatid, talaga bang iniligtas tayo ng Panginoon para parusahan? Iniligtas ba tayo ng Panginoon para pasakitan? Iniligtas ba tayo ng Panginoon para pahirapan? No. Niligtas tayo ng Panginoon for us to enjoy His blessing. Pero kung di ka susunod, walang blessing. At yan ang madalas yung pong maririnig sa akin. Ang blessing po ay sigon sa ating pong pagsunod o pagsuway. Kapag tayo po'y sumuway, hindi naman po pwedeng sumusuway na tayo, pagpapalain pa tayo. So, pero mga kapatid, mga minamahal, it is good to somehow be challenged sa buhay po ni Caleb because in spite of the fact that there are negative things, mga kapatid, at yan nga po yung ini-highlight nung pong 10, pero makikita nyo po that Caleb, kakaiba po talaga siya because in spite of all those things na kanyang nakita, na narinig, na po pwede rin namang makakaapekto sa kanya, but he chose not na iyon po ay makaapekto sa kanya. So makikita nyo po that Caleb stood up, that Caleb still followed God. So, sana po tayo ganun din po. So, nakakadalawa na po tayo. Number 1, Caleb faced the giants. Second, Caleb followed God. Pangatlo po, mga kapatid, Caleb finished great. Caleb finished great. So, siya po ay lubos na sumunod, mga kapatid, kaya ano po ang nangyari? Diba? So, ang nangyari po, mga kapatid, siya po, in fact, sa natatandaan ko po, 85 years na po. Hindi pa rin sumuko, mga kapatid. Talagang pinalakas pa rin ng Panginoon. And I'm telling you, he finished great. Naging very consistent siya, mga kapatid. Sabi nga po sa Joshua chapter 14 verse number 10, yung bahagi po doon, these 40 and 5 years. Makikita nyo na yung pananampalataya niya. Binanggit ko po sa inyo kanina, di ba? Hindi po nagpe-fade, mga kapatid. Siya po yung larawan ng Kristiyanong habang tumatagal, lalong tumitibay. Kasi yun ang dapat Habang nakikita mo ang makapangyarihan gawa ng Diyos, sabi ko nga, yung mga difficult situations, pakinggan nyo mabuti ito.
yung mga difficult situation sa buhay po natin ay nagiging pagkakataon para ma-manifest ang power ng Panginoon. And as the Lord manifested His power or manifest His power, ano dapat ang maging epekto nito sa atin? Diba? Habang nakikita po natin yung gawa ng Diyos, dapat lalo tayong lumalakas. Habang nakikita natin yung gawa ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, dapat lalo tumitibay ang kanyang pananampalataya, ang ating pananampalataya. Paano ka magtatapos sa buhay na ito? Paano? Diba? He finished great. Mga kapatid, he faced the giants. Hinarap niya ang mga higante, mga kapatid. He followed God. At yung pagsunod niya, fully. Diba? So, Caleb wholly followed the Lord. Diba? Caleb wholly followed God. And then, he finished great. Alam niyo po ba, kung tutuusin, doon sa kanyang lakbay, dumating na po siya sa old age. 85 eh. Diba? 85 years old. Pero yung vision, yung nais i-accomplish, hindi po pang 85 years old. Kasi mountain pa po eh. Sabi niya, give me this mountain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na ang naging pagtatapos ni Caleb, masasabi nating with flying colors. Amen? Talagang very challenging. Very challenging sa buhay natin. Mga kapatid, tatandaan niyo po, lahat ng ginagawa ng Panginoon dapat nagpapatibay sa atin yan. Dapat nagpapatatag ng pananampalataya natin po yan. Lalo na yung mga moment nang akala mo there's no way out anymore. Nang akala mo you cannot bear it anymore. Yung ang akala mo no solution na at all. Pero mga kapatid, andyan po ang Panginoon. Pinatunayan po ang kanyang sarili. Kaya mga Kristiyano, nawa katulad po ni Caleb, anuman po ang mga higanting harapin natin, laban lang, tindig lang, panghawakan natin ng Diyos, ang lakas ng Panginoon. Alam nyo rin naman na hindi biro ang higante na tinumba ni David. Pero si David po ay humarap sa higante, sa lakas ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. The same thing na dapat makita natin the story of Caleb. I believe that Caleb, the reason why he's very firm, the reason why talagang he's very bold and courageous, sapagkat ang kanyang pinangahawakan, hindi actually lakas niya, galing niya, kundi ang Panginoon at siya'y sumentro sa pangako at hindi sa pressure. Yun ang magandang ano po nun eh, kukumpara. Na nung time po ni David, samantalang nakapokus po yung pong mga sundalo, kasama na po si King Saul, medyo mga kapatid, nasentro sila doon sa pressure eh. Si David, mga kapatid, makikita nyo po, nakasentro siya sa Panginoon na nangako sa kanya, sa Panginoon na talagang may mga pinatunayan na sa kanya. How about you this morning? Wala pa bang pinatunayan ng Panginoon sa iyo? Wala pa po bang mga karanasan tayo na nagpapakita kung gaano kadakila ang Panginoon po natin? Bakit po tayo matatakot na harapin ang mga higante? Bakit hindi po tayo susunod sa Panginoon? Mga kapatid, si Caleb, makikita nyo po na siya ay very consistent sa lahat ng mga masasabi po nating pagganap ng kalooban ng Panginoon. So, it is very important for us. Sabi nga po niya sa verse 11, balikan niyo po, Joshua chapter 14. Diba? Sa verse number 10, ganito po ang sabi, And now behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these 45 years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 85 years old. So, ilang taon na? 85. Okay? Ito po yung diin ko dyan. 85 years old na. Verse number 11. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me.
Mga kapatid, isipin niyo po yan. 'Di ba? Ang sabi niya, verse number 11, kung paano pong sinabi sa verse 10 na 85 years old na po siya, as yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. Okay? As my strength was then, even so is my strength now. Grabe po yun, ano? Yung lakas ko noon, ganun pa rin. Yung lakas ko ngayon, para lumaban, mga kapatid, para sa laban. Both to go out and to come in. Now, therefore, listen to this. Now, therefore, give me this mountain, whereof the Lord spake in that day, for thou heardest in that day how the Anakims were there, mga kapatid. And that the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out, as the Lord said. And the rest is history, mga kapatid. Ang nakaentrada at ang nag-enjoy sa blessing ng Panginoon ay si Caleb at ang kanyang generation. Mga kapatid, he finished great. So, yun ang dapat maging prayer natin. Hindi po magagandang kwento na nung ikaw ay iligtas ng Panginoon, ang sigla mo na nag-serve sa Panginoon, tapos ngayon, backslider ka na. 'Di ba? Very eager ka, talagang nag-devote ka ng time, nag-serve ka sa Panginoon. Okay? Pero along the way, because of what you experience, kung ano man po ang pwedeng higante na kinaharap natin, ano man po ang laban na kinaharap natin, mga kapatid, isipin niyo pong mabuti. Diba? Isipin niyo pong mabuti kung paano pong, hindi ba dapat manghinayang po tayo? Yes. So dapat, katulad ng hamon sa buhay ni Caleb. Kasi kung tutusin, nung siya po ay gamitin ng Panginoon sa talagang buhay niya bilang Kristiyano, siya po yung po pwede nating ilarawan na medyo may edad na eh. 'Di ba? Kaya ito rin naman ang paalala na ang tawag ng Panginoon hindi para sa mga kabataan lang. Okay? Ang challenge sa buhay paglilingkod hindi para sa kabataan lang. Kaya nga sabi ko, tayo po'y considerate sa mga senior. Pero ang laki-laking blessing na makakita tayo na katulad ng mga precious rubies, ng mga dabagets na yan, na may mga edad na eh. O hindi halata sa looks. Opo, given na po yun. Pero ang pino-point out ko po mga kapatid, may mga edad na pero ang takbo ng isip, magsaserve pa din. May mga edad na po mga kapatid, pero talagang hindi ginamit na rason ang edad para hindi na dumalo kasi may edad na kami, hindi na kami makadadalo. Lalo na po kung sa living water ka aattend, aakyat ka ng third heaven bago ka maka-worship. Eh pagka medyo namali ka pa doon, hindi ka lang aakyat ng third heaven, ihahatid ka na sa third heaven. 'Di ba? Pero mga kapatid, sa isang tao na talagang ang puso para sa Diyos, hindi po magiging hadlang yan. At hindi nakapagtataka na kapag ka ang Kristiyano po ay ganyan, na katulad po ni Caleb, for sure, magtatapos po sila ng talagang with flying colors, katulad ng laging sinasabi ni PMO. 'Di ba? Si PMO, yan po ang kanyang ang mga termino niya, Olympic performance, yung mga talagang mag-a-accomplish at magtatapos with flying colors. So kaya tayo po mga kapatid, like the Apostle Paul, 'di ba? In his claim, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. I believe in the Old Testament, si Caleb po ang isa sa very challenging ang buhay sapagkat katulad ng ating mga puntos ngayon. He faced the giants. Okay? He followed God. And he finished great. Okay? Hindi po ginamit ang edad na dahilan para tumigil sa kanya pong pagsunod sa Diyos. Para tumigil sa kanyang i-accomplish para sa Panginoon. Yan po si Caleb. Kaya ang ating message, the challenging life of Caleb. He faced the giants, he followed God, and he finished great. Marahil tayo po sa ating buhay paglalakbay,
nung pasimula sumusunod tayo, nung pasimula areglado tayo, pero kamusta na po ngayon? Ang tama po, kumbaga sa awit, the longer I serve Him, the sweeter it grows. So kay Caleb po, mula nung actually po, ayon sa sinabi niya, 45 years. Mula nung siya'y isend ng Panginoon. Diba? So, sa edad po niya, 85 years old na po siya. But still, ang sabi niya, give me this mountain. No wonder that Caleb accomplished great. Okay? Accomplished great things para sa Panginoon. So, the challenging life of Caleb. Makikita niyo po yung kanyang courage, yung kanyang conviction, at ang kanyang consistency sa kanyang buhay sa Panginoon. So, ngayong umagang ito, naway nagdulot ng lakas sa inyo ang mensahe na atin pong napakinggan. Uli po, maraming salamat. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for the blessing from Thy Word. Thank you for talking to us through your message, O God. And thank you for the life of Caleb. Thank you for his challenging life. We pray, O Father, that like Caleb, ano man ang mangyari sa buhay na ito, maging handa kami sa biyaya mo, sa lakas mo, harapin po namin ang mga higante, Panginoon. At nawa, sumunod kami ng lubos. Sumunod kami ng buong puso sa iyo. At magtapos po kami na mainam sa buhay namin bilang mga Kristiyano. Muli po, maraming salamat aming Ama sa amin pong muling mensaheng napakinggan. Salamat din po sa biyaya mo sa iyong lingkod, sa kalakasan po na patuloy mong ibinibigay. Ikaw po ang aking lagit-lagi pinagtitiwalaan. Thank you for your enabling grace, Heavenly Father, and may you continue to bless the ministry that you entrusted to me. Thank you so much. Ito po ang aking panalangin, kasama po ang paghiling ng lahat ng taga-subaybay ng Believer's Breakfast ay iyo pong pagpalain. Tugunan po sa mga pangangailangan. Palakasin po ang mga mahihina at nawa dakilan Diyos, payapain po ang mga may kaguluhan at hiling ko rin po dakilan Diyos na bigyang karunungan mo kami sa mga bagay na dapat naming gawin sa buhay na ito, lalo na po sa pagganap namin ng iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord.